Nagpahayag din po ang Pangulo kahapon ng possibility na baka mag-ground po yung ilang flights sa Pilipinas dahil sa kakulangan po natin ng jet fuel. Nakikipag-ugnayan na po ba ang DOTR sa mga airline company dito po sa bansa sa mga posibilidad po talaga ng pagbabawas ng flights at sa monitoring po ba kasi there are posts na lumalabas ng Cebu Pacific daw po nagbawas na ng flights? Opo, no. Actually, DJ Chacha, I was there during meeting when kami po ng Pangulo nagpag-usap sa Cebu PAC at saka sa PAL, no. Ang pinanggagalingan po noon na yung sinabi nga po niyang ating Pangulo na there's a distinct possibility in the event po na wala po talaga na tayong ma-source out na jet fuel, especially now na napakataas ng jet fuel. So, ang last na check naman po natin, no, we have 30 plus days na supply pa ng jet fuel natin at may mga parating pa na ibang sources para sa jet fuel natin. So, ang nangyari, kaya nga po humingi sila ng kahit papaano, no, tulong sa gobyerno natin, sa gobyerno. At ang una ko namang ginawa po, no, at least for the government side, pina-reduce ko yung navigation fees, yung take off and landing, at makakatipid sila per flight ng mga 5,000 kahit papaano. That's a good help for them po, no. Ang pangalawa po, yung pag-a-adjust natin, yung sinasabi nating fuel surcharge. Kasi ang fuel surcharge pa lang po natin ngayon at kahit itong Marso, despite tumaas na po lahat ang jet fuel. Imagine nyo po, February 28, ang average ng jet fuel at that time is around $90 per barrel. Ngayon po, umaabot na ng $200 per barrel ang jet fuel. So at given ganun na yung presyo, nasa level 4 pa rin tayo sa ating surcharge, sa fuel surcharge, at yung mga ibang bansa na po nasa level 15. So yun yung sinasabi po ng ating mga airline companies na kahit papaano sana we can adjust also the fuel surcharge. Ang pangalawa po, nagpaalam din po sila, it's more of a cost cutting po. That's why there are some flights na they reduce kasi ang titingnan nila ngayon na mas maganda, mas efficient po yung flights na mapuno kaysa yung mga ibang flights na because of the scheduling, lipad na hindi naman napupuno. So it's more of how they do the relaxation sa scheduling po nila. Kahit para lang, kumbaga, maging cost efficient at mas makakatulong din ang kanilang pagbabiyahe po. Oo. Okay. Sir, sa maritime sector, kamusta po? Nakipag-ugnayan na din po ba kayo sa kanila? Opo. The other day po, kausap ko po yung mga ship owners, no? So, nag-usap kami na alam kong sabi ko nga, deregulated itong pamasahe nyo. Pero we cannot allow you to increase your, the fares po na talagang without government regulation, especially at this point in time. So, napag-usapan po namin, we're going to set a ceiling, no? Magsiset kami ng ceiling and you have to, kumbaga, comply with that ceiling. At ang kapalit naman doon, we'll make sure that every 10 days, moto proprio, ang Marina, I will review and reassess that ceiling. Okay. But sabi ko, be that as it may, sabi ko, itong PPA naman po, kinausap natin, yung terminal fee po ng agri-products natin na as high as 516 pesos, binabanap din po namin sa piso effective April 15. Upang sa ganun, we can help the shipper and at least we can help stabilize yung mga agri-products po natin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa